Ang amwal arribawiya. Ito, pinaka-importante ito mga kapatid. Para maunawaan natin mabuti ang riba. Ang amwal arribawiya, mga kayamanan na pumapasok sa riba o nagiging riba. Ibig sabihin, mga punot dulo ng riba. Ito yung mga eksklusibong bagay na pumapasok sa riba at pag-iingatan natin. Okay. Unang-una, az-zahab. Pangalawa, al-fidda. Zahab at saka fidda. Yan. Ang zahab ay ginto, gold. Ang fidda ay pila, silver. Handa natin. Unang-una ay gold, pangalawa ay silver. Ha? Gold, silver. Kapag ka nag-business tayo o nagbinta tayo, ay kailangan natin talaga itong malaman. Itong gold at saka silver, ingatan na natin talaga ito. Ingatan natin. So anong gagawin natin? Alamin natin yung tamantayan. Alamin natin yung rules, mga kondisyon niya, papaano ito hindi magiging riba. Kasi pag hindi natin malaman, ay delikado na. Magiging riba na. Halimbawa, gold. Online selling. Nagbinta ka ng gold. Magkano yung gold mo? 50 KD. Ang pang ganito, 50 KD. O sige. Tapos, nagbintahan na kayo. O sige, binili ko na yan. O sige, ipapahatid ko sa driver. O sige, isend mo lang sa akin ng link, pera. O ibigay mo lang sa driver ang pera. Wala yun. Wala yun sa Islam ang ganon. Mali yun talaga. Nahuhulog yun sa riba. Paano ka hindi mahuhulog sa riba? Pumunta ka na la doon sa nagbibenta ng gold. Gusto mo bumili ng gold? Magkano yan? 50 KD. O sige, pupunta ko dyan kay titingnan ko. Kung magustuhan ko, bibilhin ko. Iyon. Pero ipapadeliver mo pa, nahuhulog yan sa riba. Nahuhulog sa riba. Okay. Either na bayaran mo na siya, or gano'n, pero nahuhulog sa riba. Kasi kailangan natin yung yadam biyadin. Ano yung yadam biyadin? Yung kasalukuyan. Halatalakad kailangan ibibigay na ng bawat isa. Ibibigay ng bawat isa. Kahit nagbayad ka na, o sige, nagbayad ka na ng link, natanggap niya yung link, yung ginto, ihahatid sa iyo ng driver. Wala doon yung halatalakad, wala doon yung yadam biyadin. So anong maganda? Pumunta ka na dyan kay Brother Gino, maghanap ka ng mga ginto dyan, bumili ka doon sa kanya. Tuloy na, hindi ka na maka, ng riba. Eh sa binilihan mo si Mrs. mo ng gold, pinasalubungan mo, pero ang pagbili mo naman ay riba. Hinayaan mo si Mrs. mo. Yan ang problema. Pag wala kang kaalaman sa Islam, hinayaan mo na si Mrs. mo. Mashallah, Mrs. Ano yan? May dumating na deliver na gold, ginto, bumili, silver, bumili. Congratulations, mashallah, niyakap mo si Mrs. mo. Hindi mo alam na yung palang pagbili niya ay riba, riba, pumasok sa riba, na bawal. Di ba bawal? Na. Anong maganda? Mag-aaral. Bakit? Para malaman natin yung bawal at saka yung hindi bawal. Alhamdulillah. Simple. Kaya sinisikap natin na matuto tayong lahat. Kasi the best talaga yung tao na may kaalaman. Okay. Gold, silver, ingatan natin yan. Kasi yan ang punot dulo na pinagmumula ng riba. Pangalawa, bor at saka shair. Ano itong bor? Bor ay yung trigo, shair ay yung barley. Yan ay mga klase ng pagkain. Mga klase ng pagkain. Pagkain ng mga Middle East, pagkain ng mga Arabo, bor at saka shair. Yan. So ingatan natin yan kay mahuhulog sa riba. Okay. Ano pa? Tamar at saka milk. Ang tamar ay dates. Ang milk ay asin, salt. So yan ay mahuhulog sa riba. Sa madaling salita, ay ang amwal arribawiya. Ang mga kayamanan, mga salapi, mga ari-arian, mga bagay na nagiging riba o nahuhulog sa riba o pinagmumulan ng riba ay anim silang lahat. Huwag ninyong kalilimutan. Alam ko na yan, okay. Alam mo na, pero kailangan mo maintindihan. Kasi maraming mga tao na alam niya, pero hindi niya naintindihan. Sa pag-aaral natin, kailangan natin maintindihan. Kailangan natin maintindihan. Pag hindi natin maintindihan, hindi natin naisa sa buhay. So, nakuha na natin yung punot dulo ng riba. Huwag natin kalilimutan, anim ang punot dulo ng riba. Ano itong anim? Itong anim ay, unang-una dito ay yung ginto, Dahab, yung gold. الذهب، الفضة، Ida, البور، Bor, الشعير، Shair, التمر، Air, الملح.
Mashallah, mashallah. Napakaganda. At least nakuha natin yung punot dulo ng riba. Okay, ganito yan. Tingnan nyo. Zahab at saka fidda. Zahab ay ginto, gold. Fidda ay silver. Okay. Sabi, kasi anim lang yung nabanggit eh. Paano yung pera? Bakit nahuhulog yung pera sa riba? Bakit yung pag nagpautang ka ng pera sa pera o riba o ano? Kasi nga, itong zahab at saka fidda, bakit sila nagiging riba? Bakit punot dulo ng riba? Pinagmumula ng riba. Kasi nga, mayroon silang halaga. Mayroon silang halaga. Mayroon silang halaga. Yung zahab, yung ginto, at saka yung silver, mayroong halaga. Kasi ito yung ginagamit ng mga tao para sa pagpapautang o pag-utang, pagbintahan, pagbili at pagbinta, pagtulong sa kapwa. So, lahat ng pumasok dito na pareho sila ng dahilan ay nauhulog siya din sa may halaga. Zahab at saka fidda, ginto at saka silver. Katulad ng dollar, may halaga. Pesos, may halaga. Dinar, may halaga. Dirham, may halaga. So madaling salita, lahat ng mga salapi, mga pera, na ginagamit sa pagbili, pagbinta, pag-utang, pagpapautang, lahat ng mga ito ay nahuhulog sa zahab at saka fidda, nahuhulog sa gold at saka silver dahil sila ay may halaga. Ibig sabihin, kung pinag-iingatan natin itong gold at saka silver dahil punot dulo ng riba, ay ganun din yung mga iba't ibang klase ng pera. Dinar, pesos, anumang klaseng mga salapi ay pinag-iingatan din natin kasi pareho lang sila nahuhulog sa riba. Halimbawa, dito sa ginto, may ginto ka, may ginto ako. Hindi mo nagustuhan mabuti yung ginto mo, ako rin, yung ginto ko parang hindi ko rin masyado nagustuhan. O sige, magpalit tayo ng ginto. Magpalit tayo. Magbintahan tayo ng ginto. Yun, nahuhulog sa riba. Ganon din, may pera ka, may pera ako. Alam mo, pesos, pesos. Oh, may pesos ka, 1,000 pesos. Buo. May pesos ako na ganun. So, pinag-ingatan natin ito kasi pagka hindi sila magkatulad ay uhulog sa ibig sabihin ay riba. Ganun dulo ng riba. So, ganito rin yung bor at saka sair. Ganitong bor, yung trigo. Sair, yung barley. Mga pagkain nito na nahuhulog, pinag-ingatan nito kay nahuhulog sa riba. So, anong katulad niya ito sa atin? Katulad niya ng bigas. Ingatan natin ang bigas. Pinautang mo yung bigas o bininta mo yung bigas. Bigas sa bigas. Tingnan mo. Bininta mo yung bigas mo sa mababang klaseng bigas. Pero mas marami yung bigas niya. Ayun, nauhulog sa riba. O, kasi nagpalit kayo ng bigas eh. Malaki yung bigas niya, mas maraming bigas niya, yung sa'yo mas maliit. Pero kasi classic yung bigas mo, eh. Ayun, nahuhulog sa riba. Shair, yung barley. Yung trigo at saka barley, nahuhulog dito yung bigas at saka mais. Bakit? Kasi mga pagkain. Mga pagkain. So, ang bigas, pagkain. Kabuhayan. Itong trigo at saka barley, pangkabuhayan. Itong bigas at saka mais, pangkabuhayan. Pagkain yan. Pumasok din dito yung tamar. Yung kabuhayan din yan. Panahon pa ng propeta, ay pangkabuhayan itong tamar, pagkain. Kaya lahat ng mga ito ay nahuhulog sa riba. Ano naman ang kahalin tulad ng tamar? Tulad ng zabib. Alam niyo yung zabib? Yung zabib ay yung grapes na pinatuyo, yung tuyo na pinatuyo ng grapes para hindi masira, nawala yung tubig niya. Yan ang ibig sabihin ng zabib. So, Pasas po. nauhulog yan sa riba. Kaya magpalit kayo ng zabib sa zabib o grapes sa grapes, nauhulog sa riba. Pumasok din dito yung tin, yung watini, yung pagkain na tin. Pumasok din dito sa himar. Kasi mga pagkain din yan na pangkabuhayan, nauhulog sa riba. Ganon din yung milk. Yung milk ay yung asin. Napakasimple. Mura lang naman yung milk. Bakit ganito punot dulo ng riba? Okay. Ganito yan. Kasi ang milk, ang asin, ay nagiging punot dulo ng riba kasi yan ay hinahalo para may lasa yung pagkain. Para magkakaroon ng lasa yung pagkain. Pag nawala yung milk, may walang lasa yung pagkain. Hindi mo makakain siya mabuti. Kaya yung milk na yan,
ay punot dulo ng riba, magpalit kayo ng milk sa milk, asin sa asin, ay hindi pwede yun. Kasi pumapasok sa riba. O kaya ay magbinta ka ng asin, ang bayad niya ay mamaya lang, ay hindi rin pwede. Pumapasok din sa riba. Bakit? Kasi kailangan, yadang biya din, kailangan kamay sa kamay o kaya ay kaliwaan. Pag ipininta mo yung asin, ang kabayaran niya ay pera, alhamdulillah, pero kailangan ay kamay sa kamay o kaya ay kaliwaan. So yan, tandaan na natin. Ang ginto at saka silver, gold at saka silver, bakit siya punot dulo ng riba? Kasi mayroong halaga, yan ang ginagamit sa pagbili, pagpapautang o pag-utang o pagbibinta. Dahil dito ay pumasok din dito ang lahat ng klaseng pera na may halaga. Ano yun? Pesos, dinar, dahil sa ginagamit din sa ganong klase. Okay. Ang bor at saka sha'ir at saka tamar, trigo, barley at saka tamar dates ay pumapasok sa riba dahil sila ay mga pagkain, ang kabuhayan. Pumasok din dito yung bigas, yung mais at saka yung grapes na pinatuyo na walang tubig, yung tuyo na grapes o kaya ay pumasok din dito yung tin. Kaya nahuhulog siya sa riba kasi pagkain yan at pangkabuhayan. Okay. Yung milk, bakit nahuhulog sa riba? Punot dulo ng riba kasi yan ang nagpapasarap sa mga pagkain. Pag walang asin ay walang lasa ang mga pagkain. Kaya pumasok din dito yung, alam niyo yung tinasabi nila, zanjabil, zanjabil. Pumasok din dito sa milk, ha? Zanjabil. Okay. So, alhamdulillah.